Hello, check. Yes. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. At welcome sa mga first time. Welcome sa aming simbahan. I think meron tayo mga dalawa. So welcome. Okay na. Thank you. So yung title ng message natin is, What answer are we receiving right now? So, kayo ba personally nagtatanong niyo ba yung sarili niyo na ano ba yung mga kasagutan na tinatanggap ko na sa Diyos? Ano ba yung mga bagay na sa tingin ko binigay talaga sa akin ng Diyos? Kasi maraming bagay na pwede natin sabihin, lahat naman nanggagaling sa Diyos. Pero ang Diyos kasi minsan nagbibigay siya ng bagay na para sa iyo lang talaga. Diba? So, yun yung ating pag-aaralan ngayon. Yun yung ating mag-discover sa pamamagitan ng mensahe na ito. So, share ko lang, we have pre-intro yung tawag na ito. First time meron tayo pre-intro. So, si Reverend Yu, yung nagbigay ng mensahe na to, na-share na lang na dito sa bawat lugar, siyempre may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. May mga taong hindi talaga nananampalataya sa Diyos. Kaya ano yung nangyayari sa kanila? Mostly yung mga tao na ito, na-experience nila yung tatlong bagay na ito. Yung humanism, yung legalism, tsaka yung mysticism. Minsan nga yung mga naniniwala na talaga sa Diyos, may time talaga na may encounter natin yung mga bagay patungkol sa tatlong ito. So kaya tayo bilang mga pinili ng Diyos, tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan patuloy tayong tumatanggap ng salita ng Diyos para hindi tayo, kumbaga hindi tayo mag-deceive ng mga bagay na to. Ano ba yung example yung humanism? Humanism way is, yung tao mabubuhay naman ako kahit walang Diyos eh. Okay naman ako kahit walang Diyos. Diba yung legalism? Hindi, kailangan kong gumawa ng mabuti. Kailangan lagi akong matalino, lagi akong mabait para matutuwa sa akin ng Diyos. Para ako ay maliligtas, para ako ay mapupunta sa langit. Yung mga ganitong bagay, kaya tayo, patuloy tayo na ma-receive ng mensahe para maunawaan natin, ito yung mga bagay na hindi dapat natin pinangahawakan. So, ang minsan ang masakla pa dyan, ay hindi tayo aware. Hindi natin napapansin, ay, pumapasok na pala ako dito, nagdidisip na pala ako ng mga bagay na ito. So, that is why kailangan tayo tumanggap ng mga kasagutan para hindi tayo ma-deceive ng humanism, legalism, at yung mysticism na way. Amen ba? Amen. So, sa ating introduction, sobrang importante. So, tayo bilang mga disciple, bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo ay tumatanggap ng correct beginning and correct end. Tama. So, correct beginning, tamang simula at tamang pagtatapos. Hindi ko sinabi, matatapos na ba yung buhay ko? Hindi ganon. Dapat yung sisimulan sa atin ng Diyos hanggang sa dulo. Tatapusin din yun ng Diyos sa atin. For example, itong mga faithful servant na mga pinili ng Diyos, yung mga good follower na pinili ng Diyos sa Biblia, ang nangyari sa kanila is nagsimula ulit sila. Kumbaga sa isang cellphone na restart. So, ganun din po, hindi, ang Diyos po minsan bibigyan niya tayo ng bagong simula. I-restart niya yung buhay natin, bibigyan niya tayo ng new beginning and yung tinatawag nating great conclusion ng buhay natin. So, kaya bilang tayo nagsisimula, kailangan panghawakan natin yung tamang, ayan yung lima na yan, tamang daan, tamang kasagutan, tamang tipan o tamang pangako ng Diyos, tamang future, and then yung tamang calling. Dapat habang nandun tayo sa bagong simula na binigay sa atin ng Diyos, dapat meron tayong pinangahawakan. Regardless kung nasa ang edad ka na, hindi matanda na ako okay na ako.
parang hindi ko na kailangan ng bagong simula kasi medyo umiidad na ako. Diba? So, anytime, pwede tayong bigyan ng Diyos ng bagong simula. So, yun yung dapat natin tanda. Regardless kung may pinagdadaanan ka, regardless kung ano yung sitwasyon mo ngayon, you have to receive yung correct beginning. Basahin ko yung sa Genesis 12, 1 hanggang 2. Next mo. Next na. Wala. Sige. Sa Genesis 12, 1 hanggang 2, sabi dito, kay Abraham, sinabi ni Yahweh, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga anak, kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Diba? So, binigyan si Abraham ng bagong simula. Tapos, hindi siya madali kasi kailangan kong lisanin yung sarili kong bayan kailangan kong lisanin yung sarili kong mga pamilya Pero yun yung, dahil sa pagsunod ni Abraham, binigyan siya ng tamang path o tamang daan ng Diyos para ma-experience niya yung bagong simula, pati yung bagong wakas na ibibigay sa kanya ng Diyos. And then, 1 Samuel 3 sa verse 19, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat na sinasabi niya. Kahit po kay Samuel, nagsimula din ang Diyos. Sa ibang salita, kahit isang salita, hindi nasayang sa buhay ni Samuel. Diba? So once na dahil tayo pinili ng Diyos, walang masasayang po sa buhay natin. Kahit isa. Kumbaga walang tapon. No, walang masasayang. Ano pa? Kay David, at sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ay pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at niluktuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya na ang Espiritu ni Yahweh. So yung mga tao na to, sila ay pinili ng Diyos. So ganun din po, tayo rin po ay pinili ng Diyos and kayang-kayang mag-restart ng Diyos sa buhay natin. Kayang-kayang tayong i-restart. Diba yung cellphone, pag minsan parang ayaw gumana, mahina yung data, kailangan i-restart. Diba? Kami dati nag-work po ako sa call center before, tech support. Yung una talaga namin pinapagawa, kasi may mga nagagalit, di gumagana yung cellphone. Yung una talaga namin pinapagawa is kailangan mo siya i-restart. Kasi meron kaming susundin na step-by-step process. Pag di mo yung nagawa, hindi tayo mag-proceed sa ibang solution. And mostly, pag ni-restart mo yung cellphone, gagana na siya. Kaya ako sa isang araw, siguro 2 o 3 beses ako nagre-restart ng cellphone. So, ginagawa ko siyang practice para nagiging mabilis. So, ganun din po. Ang Diyos ay kayang-kaya niyang mag-restart sa buhay natin. Diba? Ano pa? And may experience din natin yung tamang path, tamang calling, tamang covenant, tamang future. May experience natin habang nandun tayo sa simula, papunta sa wakas na ibibigay sa atin ng Diyos, kagaya ng mga taong pinili ng Diyos, may experience natin yan. Diba? Sila nga na-experience natin, why not tayo? Bakit hindi natin yan ma-experience? So ano pa? Sabi ko nga, walang masasayang. Pag pinili ka ng Diyos, walang masasayang sa buhay mo. Importante ka sa Diyos, ang Diyos yung bahala sa iyo. Lahat ng ginagawa mo ay magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Yun yung pinakamahalaga. So ano pa? Dapat magkaroon tayo ng ganitong klase ng mindset sa field. Ayan. Magkaroon din tayo ng ganitong mindset kung saan tayo dinadala ng Diyos. Paano ba ako magsisimula? Paano ba ako magtatapos? At ano ba yung gustong simulan ng Diyos sa buhay ko? Kagaya nila Moises, ni Joseph, ni David, ni Samuel. Meron silang assurance. Sigurado sila. Sigurado ako na ito yung pangako ng Diyos na sasamahan niya ako mula dito hanggang matapos kong pinapagawa niya sa akin.
Yun yung pangako niya. At ginawa ng mga taong to, pinanghawakan lang nila yun. So tayo din, kailangan nating panghawakan na ang Diyos magsisimula sa buhay natin at siya rin yung magtatapos sa buhay natin. Diba? So, kung ikaw sa isang bagay, let's say for example sa school or sa trabaho, kung ano man yung ginagawa mo, kung hindi mo alam kung ba't ka nagsimula, mahirap yun. Diba? Ba't ba ako nag-aaral? Ba't ba ako nagtatrabaho? Kung hanggang ngayon, nalilito ka pa rin kung bakit mo yung ginagawa, maaaring yung ending mo, hindi siya magiging okay. Diba? Bakit ba ako pumasok sa isang bagay na to? Bakit ko ba ito sinimulan? So, importante na bakit ba ako nasa praise team? Bakit ba ako nasa children ministry? Bakit ba ako nag-worship? So, you need to ask yourself, bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko ba ito ginagawa? So, yun yung pinakamahalaga. Number 2, kagaya ng early church po, anong ginawa nila? Nagkaroon naman sila ng tamang movement. Ano yung movement na ginawa nila? Sila ay nagkaroon ng prayer movement. Basahin ko yung Acts 1:14. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din naman ang mga kapatid ni Jesus. And sa 2:42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagtitira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang naliligtas. So, ang ginawa nila, they constantly pray. Hindi sila nag-stop. Alam na nila na ito binigyan na ako ng bagong simula ng Diyos eh. And for sure, yung katapusan nito ay ibibigay din ng Diyos. So anong gagawin natin? Nagkaroon sila ng prayer movement, constantly. Hindi sila tumitigil sa panalangin. Hindi sila hanggang simula lang. Diba? So palagi sila nananalangin. They devoted themselves, nagkakaroon sila ng worship, nagkakaroon sila ng fellowship. Diba? Nagsasama-sama sila, nagpapasalamat sila sa Diyos. Kaya yun yung ginawa nilang tamang movement. And then yung next task mo. Ayan, yung turning point, si Ananias naman. Si Ananias, pinili siya ng Diyos para magsimula sa buhay ni Pablo. Pwede rin ganon. Na pwede ka rin hindi binigyan ka ng Diyos ng bagong simula, tapos ng bagong katapusan, tapos pwede ka niya rin gamitin para magsimula naman doon sa ibang tao. Kagaya nung nangyari kay Ananias. Binigyan siya ng turning point ng Diyos para gamitin si Pablo. Kaya hanggang ngayon, naririnig pa rin natin yung salita ng Diyos dahil nadamay tayo doon kay Pablo. Amen. Amen. And basahin ko yung Matthew 16:24. Pare-parehas lang po itong verse na to. Isa lang yung babasahin ko. Then Jesus said to His disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So, if gusto talaga nating sumunod sa Diyos, darating tayo sa point na i-deny na natin yung sarili natin. I-deny na natin yung mundong to so that we can follow Jesus 100%. Diba? Kasi mahirap po yun eh. Mahirap pong i-deny yung ating mga sarili. So, we have to pray, Lord, I wanna follow you 100%. Yung susunod ako nang wala akong ibang iniisip. Minsan kasi hindi susunod ako pero gusto ko itong bagay na ito nandito pa din. Kasama ko pa din. So we have to follow 100%. Amen. So sa main message. So Jesus Christ teaching.
So ano ba yung mga bagay na tinuro sa atin ni Jesus? Siyempre, kung babasahin natin yung buong Biblia, sobrang dami siyang tinuro. So hindi natin ma-discuss lahat yun ngayon. Mag-focus lang tayo sa ibang bagay na itinuro sa atin ni Jesus. Number 1, tayo ay tumanggap ng totoong pagpapala. Tinuro ni Jesus that we are truly blessed. Yung moment na tumanggap tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang grace, na binigyan niya tayo ng pananampalataya, tayo ay mga tao ng pinagpala. I am blessed. So, ewan ko kung paano nyo nire-remind yung sarili nyo pag-isip nyo sa umaga. Pwede kayong tumingin sa salamin kung naghihilamos pa kayo, kung nagtututbrush kayo. Yung kayo look at the mirror na I am blessed, I am child of God. I can overcome everything because God is with me. Pwede nyo gawing practice pag-isip nyo sa umaga. For sure, pupunta kayo sa salamin. Diba? Tingnan nyo yung sarili mo, ay kumukhang to, pinagpala. Diba? So we are parang napakahalaga na nire-remind natin yung sarili natin na tayo ay totoong pinagpala. Amen? Amen. Diba? Hindi lang yung, diba minsan nagpo-post tayo sa Facebook na feeling blessed. Diba? Feeling blessed. Lalo pag yung tawag na may nangutan, feeling blessed. Yung mga ganun. So, we are truly blessed. Amen? Let's read po yung Mateo 5:1 hanggang 13. Hindi ko na babasahin lahat. Mag-focus na lang ako dun sa 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sa 10, pinagpala ang inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sa 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa akin. Sa 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So napakalino po no, na tayo po ay totoong pinagpala. Kasi tayo dapat ay umaasa lang sa Diyos. Number 1 dapat na inaasahan natin ay ang Diyos, hindi po yung tao. Mag-expect tayo palagi sa Diyos. Bakit tayo pinagpala? Kasi sabi dyan, tayo ay kabilang na sa kaharian ng langit. Secured na. Kumbaga sa you are safe. Diba? Safe na tayo sa kaharian ng langit. And ano yung gagawin natin through prayer? Kailangan nating magpasalamat tungkol sa bagay na to. Ay, kabilang na pala ako sa kingdom of God eh. Kabilang na pala ako sa kaharian ng langit. Kailangan kong manalangin araw-araw at kailangan ko itong magpasalamat araw-araw. At dahil sa atin, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos, sila rin dapat makasama natin sa mga taong pinagpala. Sabi nga nila, share your blessing. Of course, we can share yung mga bagay na mga material na bagay na meron tayo. Minsan, kailangan natin mag-help. Pero one of the best thing na ma-share natin is yung totoong pagpapala na binigay sa atin ng Diyos. Hindi yun natatapos sa mga material na bagay. Yung the best na pwede mong i-bless yung isang tao is yung kaharian ng langit o yung kingdom of God. Ano ba? Ano ba yung tinuro sa atin ni Jesus? Balik mo nga. Ayan, yung true evangelism. So, dahil tayo ay pinagpala, of course, may encounter natin yung mas marami pang tao. Dahil tayo nandun na tayo sa kingdom of God, for sure, may mga tao tayong ma-encounter. Ito yung binasa natin kanina. And dun sa mga lugar o mga tao may encounter natin, kailangan natin hanapin yung good soil o yung treasure. Let's read po yung Mateo 13, 5 hanggang 6. Hanggang 8 pala to. So may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon.
Sa 5, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakalang mga ito at ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga ng may tig-100, tig-60 at may tig-30. Makinig ang may mga pandinig. So, pinapaliwanag dito sa parable na to na yung mga tao or tayo mismo ay kasama tayo dun sa mga 4 na klase ng lupa. So ano yung unang lupa dyan? Yung binhi na nahulog sa daan. So tingin nyo ba yung binhi na naitapon o yung buto na itapon sa isang daan, siya ba ay tutubo? Diba anong sabi doon? Siya ay kinain lang ng ibon. So anong ibig sabihin po nun? May mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos pero hindi talaga nila naiintindihan. Kumbaga narinig nila tapos lalabas na doon sa kabilang tenga. So bilang tayo pinili ng Diyos, habang nandun tayo sa tamang simula ng Diyos, papunta sa tamang katapusan ng Diyos sa buhay natin, may encounter natin yung mga ganitong klase ng tao. And yung pangalawa, yung rocky ground. Diba? Ito yung mga naiintindihan naman nila. Nung narinig nila yung salita ng Diyos, masaya naman sila. Ang ganda naman na-bless ako. Naunawaan ko, nagkaroon ako ng strength. Pero ano nangyari? Nung nagkaroon ng mga crisis, problem, iba't ibang klase ng problema, nakakalimutan na nila. Nawawala na sila doon sa biglang hindi na nila naiintindihan. And then yung thorns, ito yung mga buto na napunta naman sa matitinik na halaman. So itong mga to ay distracted lang talaga sila sa mga problema, sa worries, sa problem. Lagi silang distracted, kaya hindi rin nila maintindihan yung salita ng Diyos o yung gospel. And yung last, ito yung good soil. So syempre, pag nagtanim ka ng isang buto sa matabang lupa, 100% po ito ay magkakaroon ng bunga. Magkakaroon ng magandang honey. Ito yung mga taong narinig yung salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, at nagkaroon agad ito ng bunga. So, we have to pray na continuously tayo yung maging isang matabang lupa. Na palagi natin naiintindihan yung salita ng Diyos. Hindi yung lalabas lang. Minsan paglabas sa simbahan, ano ulit yun? Diba? So, we have to pray na lagi natin naiintindihan yung salita ng Diyos so that we can have a good harvest. Ano pa? Jesus also teach us about the Holy Spirit, our counselor. Diba? Lagi niyang sinasabi na kayo ay gagabayan at tuturuan kayo ng banal na spirito. Sasamahan tayo ng banal na spirito forever. And ipapaliwanag din ng Holy Spirit kung ano yung mangyayari sa ating future. Kasi ewan ko kung ano na kung sure na tayo sa future natin, but the Holy Spirit will remind us about future. And ano pa? Yung muling sinabi ni Jesus, yung final message niya, Mateo 28:18-20, go and make disciple of all nations. Bago siya umakyat sa langit, ito yung sinabi niya, go and make disciples. So wag tayong gumawa ng iba't ibang klase ng bagay, maging witness lang tayo. Be a witness. Ibig sabihin, yung mga tao ay lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. So yun po yung being a witness. And number 2, committed workers. Dito po sa committed workers, 15 na lugar po yung pinaliwanag. Hindi ko na po babasahin yung verse. But may 15 na lugar na kung saan
ang Diyos ay nagtatag ng mga committed workers. Talagang nag-commit. Di ba? Tayo ba, saan ba tayo nagko-commit? Sa Diyos po tayo dapat mag-commit. Hindi sa ibang bagay. So, nawa tayo ay itatag ng Diyos bilang mga committed workers. Kagaya ni yung John 3:1-16, yung si John tsaka si Peter sa templo, di ba? Anong sabi ni John tsaka ni Peter? Acts 3:6, next mo. Next ba? Sige, next mo. Ayun, sa taas. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Diba? Binigay ni Pedro yung pangalan ni Jesus doon sa pilay na lalaki. Yung lalaking ito, mula bata pa siya, hindi na siya makalakad. Kaya anong ginagawa niya? Nandun siya lagi sa templo ng lilimos. For sure, hindi naman sinabi ng Diyos na hindi ka tutulong sa mga bagay. Sinasabi rin ng Diyos na kailangan mo rin tumulong, pero huwag mong kalimutan yung isang bagay na mas makakatulong talaga sa kanila. Diba? Tulungan mo sila, pero ibigay mo pa rin yung bagay na mas makakatulong sa kanila. Sabi ni Peter, "I don't have any silver, I don't have any gold, but sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad." Diba? So, we have to understand na we have to use name of Jesus. And ano pa? Committed workers kagaya ng Antioch Church. Tapos ano? Yung Antioch Church. So mahaba po yung verse nito, pero ito pong Antioch Church, dito po nasabi na ay itong mga taong to Christian. First time nabanggit yung term na Christian sa Bible dahil po sa Antioch Church. Itong si Martina, Christian nga ni. Diba? Pag nakita tayo ng tao, itong taong to, legit to, Christian to. Last time po, kung napanood nyo sa Facebook ba yun, may mga Christian na nag-viral. Medyo binabas sila ngayon kasi may prayer meeting, kumain sila dun sa isang cafe, tapos nagbigay sila ng sobrang bad reviews. Pero eventually, nag-sorry din sila dun sa cafe kasi may CCTV. Kasi sabi nila, hindi masarap yung food, sobrang tagal nilang nag-antay. So sabi nung owner ng cafe, kala niya kasi dalawa lang yung tao na papasok doon. Tapos isa-isang dumating, hindi nila in-expect na sobrang dami. Eh maliit lang yung cafe, parang mga 14 lang yung kasya doon. So yung mga Christian na nandun, nag-prayer meeting, nag-cell group, nagbigay sila ng bad reviews. So kung babasahin yung mga comment, parang kahit pa paano, affected din ako eh. Christian pa naman kayo. Na-experience yun na yun. Kaya ayoko nang maniwala sa mga Christian eh. Kaya iniiwasan ko na yung mga Christian eh, kasi may mga gano'n. So, I pray na hindi natin marinig yun sa mga tao. Na hindi yung ganun yung maisip nila sa atin. Kagaya po ng Antioch Church. Eh, itong mga tao to, legit, tunay itong mga Christian. So, kaya nabanggit po yung term na Christian sa Bible. So, we have to understand na we must be a committed workers or a true Christian. And ano pa? Committed workers na hindi madi-discourage sa mga closed door. Last week, we talked about closed doors. So maraming mga pintuan na magsasara sa atin na akala natin, ay ito 100% sa akin na to. Kiniklaim ko na to. 1,000%. Sa akin talaga to binigay ng Diyos. Tapos hindi pala. Diba? So tayo mga committed workers na hindi tayo madi-discourage and madi-disappoint kahit sobrang daming closed door. Kasi eventually, bibigyan pa rin tayo ng totoong pintuan na para sa atin. So, we are committed workers who is not discouraged. Ano pa? Committed workers who can pray. Of course, if you are Christian,
basic na lang po sa atin yung manalangin. Basic po yun. Hindi na yata yung kailangan pa masyadong ituro kasi it's part of our life to pray. And ano pa, committed workers who can boldly preach the gospel. Buong tapang. Buong tapang mong ikwento yung salita ng Diyos, buong tapang mong ikwento kung ano yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Huwag ka mahiya. Hindi po tayo ang itawag doon yung secret agent na Christian. Diba? Hindi Christian ako pag Sunday. So we have to be Christian from Monday to Saturday and Sunday. Yung Sunday natin, nag-church po tayo. Para after Sunday, full church ulit tayo, we can be proud as Christian. Diba? Ano pa? Acts 17:1, preach. Tayo yung mga committed workers na ikukwento na si Jesus ang Kristo. Ito po sa taas. Ewan ko ilang taon na to. Pagdating ko dito, nandiyan na tayo. Diba? Kasi we are proud na si Jesus ang Kristo. Basahin natin yung 17:3 ayan sa pangalawa. Sabi ni Pablo, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. Nilinaw niya. Baka kasi hindi maintindihan Kailangan nang sabihin na si Jesus na pinapangaral ko sa inyo ay ang Kristo. Para malinaw. So yun din po yung covenant na pinangahawakan natin ngayon. And ano ba? Committed workers who are very much willing at kailangan manalangin para sa Rome. Ano pong ibig sabihin ng Rome? Yung mga lugar na sa tingin mo, kailangan din nilang makilala si Jesus. Huwag na tayong lumayo, huwag na sa lugar, medyo mabigat yung lugar, di ba? Na-share ko last time nung sa Blue House, diba? Nagtuturo kami sa Biason, yung mga bata doon, galing pa ng Blue House. Since dinimolish yung Blue House, dinila sila sa Biason, sumunod lang din talaga kami sa mga bata. So, honestly, pumupunta lang ako dun sa Japanese cemetery, tapos nakita ko, ang dami palang bahay dito. And na-encounter ko yung mga bata, and I heard na before daw may nagtuturo sila sa kanila ng Bible, pero nawala na. Hindi na naging consistent hanggang sa nawala na lang. So, sabi ko, pwede pa lang magturo dito ng salita ng Diyos. Mga ganung simpleng bagay, pwede ko pala itong gawin Rome. Kaya ano yung sabi ni Pablo sa 1921? Sabi dyan, now after this event, Paul resolved in the spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So for sure may mga kilala kayo, marami kayong kaibigan. Pag napansin nyo, naramdaman nyo na itong tao na ito nag-struggle, gawin mo siyang Rome. Ay, kailangan ko yata itong makausap Kailangan ko yata itong ma-encourage sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, huwag na tayong pumunta sa Rome, no? Sa small circle na lang, we can do the same po. And for our conclusion, conclusion na. Kalma na kayo. So, very short lang po yung conclusion. Ayan. So, enjoy. So, continue to enjoy yung mga bagay na nangyayari po sa ating buhay. Ano ibig sabihin nun? Yung salita ng Diyos na patuloy na nangyayari po sa atin. Kailangan ma-enjoy mo yun. Ma-enjoy din yung panalangin. Last time si Crane, meron siyang pinangahawakan ng Bible verse. Sabi mo, do everything in love. Nakalimutan ko na yung verse, di ba? But if you do something, do everything in love. So, ibig sabihin, nangyayari yun, nagiging fulfillment yun sa buhay niya. Pwede nyo rin yung gawing life verse, pero pwede rin naman na bibigyan kayo ng Diyos ng life verse na sa tingin nyo talagang mangyayari sa inyo. And ano pa? Yung tumanggap ng kasagutan sa ating mga prayers. Gawa kayo ng journal. Ano ba yung prayer answer na na-receive ko?
Kasi makakalimutan mo na yan eh. Minsan, ay sinagot na pala ni God yung prayer ko, pero hindi mo na nakalimutan mo. So feeling mo, wala ka pa rin prayer answer. Kasi hindi mo na-recognize eh. Yun na pala yun. And minsan yung answer prayer na in-expect natin, puro yes lang eh. Diba? Pag nag-pray po tayo, sabi ko is may yes, may no, may wait. So pag no, answer ka rin yan. Pag wait, answer ka rin yan. Huwag tayong mag-focus sa yes lang. Diba? So we have to enjoy yung mga answer prayer. And then we have to enjoy na yung salvation ay nagte-take place din sa buhay natin. Diba? For example, si Aubrey, na in-invite niya si Sir. Diba? So nakarinig si Sir ng Word of God dahil kay Aubrey. So yung Word of God o yung salvation nagte-take place sa buhay ni Aubrey. And si Leah, nawala. Diba? Nawala si Leah. So si Leah, lagi yan i-friendship over ko na tong mga to pag dito sumama sa akin. Diba? Hanapin ko talaga sila. So ganun, no? Ganun katapang sila. Hindi ko sila papansinin, pastor. Diba? Pag di sila pumunta, hindi ko sila lahat papansinin. So, huwag kayo magalit kay Leah, para din yun sa inyo. Diba? Para din yan sa inyo. So, yung salvation ay nangyayari sa buhay niyo sa pamamagitan ni Leah. So, mamaya huwag na siyang, huwag niyo silang awayin. Ano ba? Wait. Ayun. So, habang nandun tayo sa simula ng Diyos sa buhay natin, papunta dun sa ending ng Diyos sa buhay natin, meron din talagang wait. Na may God's time schedule kasi. Kahit tumambling ka dyan ng 1,000 or magano ka dyan, maglupasay ka dyan, kung hindi pa time schedule ng Diyos sa bagay na hinihingi mo, hindi mo siya pwedeng mapilit. So tayo kasi mahilig tayong mamilit eh. Hindi, ito na kasi, ngayon na to, gusto mo na to ngayon. Diba? So, tayo lang din yung masasaktan. So, we have to understand na there is time schedule po sa lahat ng bagay. And lastly, yung challenge. Diba may term na challenge accepted. So, we have to accept yung challenge. Patungkol saan? Sa mga rightful, essential, and absolute. Ano ibig sabihin nun? Challenge ourselves patungkol sa mga bagay patungkol sa Diyos. Huwag natin i-challenge yung sarili natin patungkol sa tao. Dapat challenge accepted about things of God. Diba? So, ayun lang po. I hope sa message na to, let's claim po na this week, pangawakan natin to and God will open our eyes and will give us answer. So, let's stand po. Let's all stand po and let's all pray. So let's pray na kung sa tingin nyo hindi pa nagsisimula ang Diyos or hindi pa malinaw yung bagong simula ng Diyos sa buhay natin, ito na po yung time. No? Ito na yung senyales na God will give us a new beginning. Naway paunawa sa atin ng Diyos na tinanggap na natin ang lahat ng kasagutan. And mula ngayon, ma-confirm natin na ako pala talaga ay totoong pinagpala. We have to confirm that God truly blessed me. And mula ngayon, we have to follow Christ and deny ourselves. And of course, itatag tayo bilang mga committed workers that can only use the name of Jesus. Itatag tayo ng Diyos na hindi po tayo ma-discourage sa mga closed door and buong tapang natin i-share ang pangalan ni Jesus. Amen. Let's all pray po. Lord God, once again, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po, Lord God, for choosing us kagaya ni Samuel, ni David, ni Joseph, ni Abraham, ni Moises, ni Pablo, at kagaya po ni Ananias, kagaya rin po ng early church, Lord, na patuloy mong binigay yung bagong simula, at dahil dito, Lord God, kayo rin po ang magtatapos ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, Lord, for calling us bilang committed workers
na magkukumit lamang sa iyo, hindi po sa mga tao, bagkos na magbibigay lamang po ng karangalan sa iyong pangako, Panginoon. Lord God, from today, may you attach yung mga room po sa aming buhay, kung ito man po ay isang lugar, kung ito man po ay isang tao, Panginoon. Patuloy mong buksan po ang aming mga isipan upang ang salita ng Diyos ay maibahagi, Panginoon. Lord, nawa patuloy po namin ma-enjoy ang iyong salita na nagkakaroon po ng kaganapan sa amin. Patuloy po namin ma-enjoy yung panalangin at patuloy po namin ma-enjoy yung mga bagay tungkol sa iyo. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming buhay sa buong linggo na ito at patuloy mo pong ibigay sa amin ang lahat ng kasagutan na sa amin mo lamang inilaan, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.